Once and for all, again guys, uulitin po natin itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. No? So ito po at ilalatag po natin kasi karapatan po ng taong bayan, nating mga kababayan, no, na malaman yung mga kaanumalyang, mga kabulastugan na ginagawa ng Vice President na parang akala mo, sa tingin mo ay parang baliwala lang sa kanya, as in, no, parang akala mo hindi siya tatablan ng mga fight. Una po dito ay ang misuse of confidential fund na nagkakahalaga po ng 612.5 million pesos. Sa 612.5 million pesos, una po dito yung 125 million pesos spent in 11 days. Ganon kabaliwala yung pera ng taong bayan na ginasto lamang ni Vice President Sara Duterte within 11 days. Another po, 16 million pesos ginasto po para sa mga safe houses. Another 15 million pesos para sa leadership, no, ng mga kabataan program. Imagine, para sa mga kabataan. And para mabuo po yung 612 million, no, another 10.4 million unaccounted confidential funds. So, ganun po kalaki, no, 612.5 million pesos, no, para sa confidential funds ng DepEd. Para sana, supposed to be ay sa mga kabataan. Pangalawa po ay isa po ito sa case na final sa kanya ay unfabricated, no, COA. No, ito po, to COA, submission to COA. Ito po yung mga nakapangalan po kung kani-kanino na mga pangalan, no. May Mary Grace Piatos, no. So dito po lalong sumikat si Vice President Sara Duterte kasi kung kani-kaninong pinapangalan, no, yung mga resibo. Another po, ito yung death threat niya po sa Pangulo, no? So, hindi lang po si Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang binigyan ng death threat ay kasama din po ang First Lady, no? Si First Lady Lisa Marcos and si dating House Speaker Martin Romualdez. So, ito po ang napakatindi na ginawa ni Vice President Sara Duterte, no? Yung kanyang sabi na may inutusan na siya para nga po gurgurin itong ating presidente, no, na walang ginawa kundi para palaguin ang bansa, no, matulungan yung taong bayan, mabigyan ng kaginhawaan, no. So ito ngayon ang ginawa ng Vice Presidente, no, na talagang gusto niyang gurgurin. So, isa pa din po ito nung yung EJK in Davao, nung sinabi nga po nila sa kanyas, no, na si Vice President Sara Duterte ang reyna ng Uplan Tukhang, yung EJK, kung saan nandun ang rason kung bakit nasa ICC yung kanyang ama. So yun, no, isa din po yan sa kaso na dapat niyang kakaharapin. At meron pa, bribery. So yun po yung panunuhol niya sa mga DepEd official na namimigay ng sobre, no, na may pangalan Hope, no, na ang laman ay pera. So iyan po ay ang kanyang mga binibigay sa mga DepEd officials para siguro maitago yung kababalaghan na ginagawa. Pero yun nga, hindi nagpadala sa suhol itong ating mga DepEd officials at yun, sinabi po nila yung katotohanan, no, ng panunuhol ng Vice President Sara. Din po dito yung kanyang salin, no, na hindi niya diniklara unexplained wealth, no, kung saan galing yung mga yaman na ito, no. So ito po ay dapat mabuksan yung kanyang bank account, no. So pagkakataon na po ito ng taong bayan na malaman kung saan nanggaling yung yaman nga ng mga Duterte. Ito lamang po ay sa kanya po, kay Vice President Sara Duterte, yung mga pumapasok na pera kung saan nanggaling. So dito malalaman po ng taong bayan. Yun ang mga aligasyon, no, ng mga impeachment complaint para kay Vice President Sara Duterte, no, na dapat niyang kaharapin once and for all, para kung hindi niya po ito nagawa, kung ano man po yung dapat niya, dapat harapin niya po ito. Huwag niyang ipukol sa ating presidente yung ginagawa na akala ng taong bayan ay ganun po kalinis, no, ang Vice President, no. So dapat, no, so Vice President Sara Duterte, harapin mo po itong inyong kaso para malaman ng publiko, no, na wala po kayong tinatagong bahid ng corruption. Kasi ang sinasabi nyo na si President Bongbong Marcos
ay corrupt, no? Dan sa flood control na siya mismo ang nagdeklara, nag-open or nagsawalat nitong kaso ng flood control. So ngayon, titingnan naman po natin Vice President Sara Duterte. It's your turn. Pakita mo sa taong bayan na tapat ka sa iyong paglilingkod, katulad ng pag-oath mo na nanalo ka. So panindigan niyo po iyan. So harapin niyo dapat ang kaso na ito para mapatunayan mo or masabi mo sa sarili mo na malinis ka, na wala kang kaanomaliang ginawa para sa bansa. So ito po ay simula nung mayor pa siya ng Davao, dahil dito nga po no, sa isiniwalat ni Las Cañas, no, yung kanyang AGT or yung Uplan Tukhang. So yun, kung gusto po ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng tiwala yung taong bayan sa kanya, kasi yun nga po, nagdeklara na siya ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas by 2028, dapat harapin niya po itong kasong ito. Patunayan niya sa korte or dyan sa Senate or kung saan man po diringgin itong kanyang nalapit na kaso, pag na-okay po itong insufficient inform itong mangyayari sa kinabukasan or susunod pang mga araw dito sa Congress, dapat po ay harapin ni Vice President Sara Duterte para makuha niya ang boto ng taong bayan. Yun ang solution dyan, Vice President Sara Duterte. Humarap po kayo sa kaso mo para malinis mo yung sarili mo kung talagang wala kang ginawang anomalya, no? Kasi meron siyang mabigat, no? Yung pagdeklara niya, na gurgurin niya ang Pangulo, napakatindi po nun. So, yun, pero kailangan niya pa din humarap talaga. No, kung hindi man po siya humarap, no, malalaman pa din yan sa darating na pag naipasa na po yung kaso sa Congress at pumusad na sa Senate. So, aabangan po natin yan, mga kababayan. So, huwag niyo pong kalimutan, suportahan po yung ating channel, Joy TV Official. Paki-like, subscribe, and share na din po, mga kababayan. So, long time no see po tayo dito sa ating channel. So, God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, lalo na po ngayon sa ating mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, sa Iran, no, na mag-ingat po kayo. So, God bless po sa inyong lahat.